Pero maganda mapag-usapan nga, no? Actually, yung solar panels, matagal naman na yan, sir. Di ba? Yes, 10 to oo. 15 years ago. Correct. Pero ngayon lang talaga nagkaroon ng spike and surge in interest. Correct. Ngayon, sa mga gusto magpakabit or interested in solar panels and how it works para sa ating mga kabahayan, paano po ba ito? Ayan, pare. So, first of all, kailangan nating malaman yung talagang actual use of solar energy in that particular house. So, sa Helios po, ang ginagawa po namin yan, ang tawag SunFit. So, first of all, we go through the education process. Tuturuan ho natin ano ba yung mga basic questions nila about solar, and then we understand their needs. We try to see kung ano yung mga plans nila for the future, kung magkaka-baby ba sila ulit, or ano ba yung use of power. And then nagkakaroon po ng discussion on financing fit. Kasi what's special po about Helios is that we have 20 financial partners that can help you get your solar. So yun po. And then after that po, we do a custom design na dapat tama po sa inyong bahay. And then we also do installation, and most importantly, Miss Nins, is after-sales service, which is very important. Wait. Ano yung insulation? Kasi ang init ngayon. Feeling ko, paano ba namin mapapalamig yung bahay? Pwede ba yun? Hindi po, yun po. What does that mean? Installation po. Pag-install. Installation, not Pag-install. insulation. Pero But- at least from a general standpoint Opo. muna tayo, no? Step back Yes. tayo ng konti. How does it work? Diba? Kapag may panels akong ganyan, Yes po. saan ko ba siya i-measure? Sa aking usage or sa floor area ng aking bahay? Opo. Paano muna yung mga first steps ko para malaman kung paano Yan yung po. gumana? Normally, sir, is that about understanding your use of electricity. So normally, nagsisimula po yung mga conversation sa inyong electricity bill. Yan. Diyan po nalalaman natin yung capacity. And how it works is that yung mga panels po directly captures yung photons from the sun na kino-convert into DC energy. Yan po, ibang type po ng kuryente yan. So kailangan natin siyang i-convert o i-invert using an inverter para magamit sa bahay. Kaya pala yung mga iba inverter nakalagay. Opo, nakalagay, Oo. inverter. Yung mga appliances na iba. Although hindi Opo. naman yan solar, ano. Pero Hindi po. what does that mean? So, yung pong context ng inverter sa solar is converting from DC into AC na nagagamit ng ating mga appliances. But of course, ang nangyayaring complication po dyan is kung yan mag-store tayo ng battery or mag-charge ng mga EV na sometimes ideal pag DC. Ayan po, medyo Medyo may technical. rabbit hole po siya. Oo, Opo. okay. But yun po for the house, yun po yung consideration is your electricity bill, and then we tend to estimate po how much of panels you need, and also ano yung capacity ng inverters na kailangan ilagay sa bahay mo. And based on your use, kung kailangan ng battery because most of your use nasa gabi, or kailangan ba natin niyang i-activate for net metering kasi you wanna sell back to the grid during the morning pag wala ka sa bahay. So, yung pong options na nangyayari when we have that meeting with our Oo. people from Helios. Can you imagine? Opo. Kikita ka pa. Kung Opo. sabi mo, you want to sell back to the grid. Yes po. Oo, So, paki-explain nga po yun. ayun po. So, in net metering, kaya po yan medyo pinaprioritize ng mga policy makers natin because it allows households to sell back to the grid. But ang context po niyan is that you can only sell back as much as you consume. So, in that arrangement, especially, Ms. Nins, kung tama yung specification, tama yung panel, yung inverter, yung capacity, and battery, and net metering, pwede pong mag-zero yung kuryente. Can you imagine? Zero. Walang Di kuryente. wala akong Kapag babayaran. full Ganun. solar Wala, ka. ma'am. Pag full solar. Pag full solar. Oo. Ngayon po, ang average Filipino household spends 22% in utilities, 6% in transport. So, yung mga nag-EV, kaya excited sila. So, yan po talaga may impact sa buhay ng mga Pilipino. Pero ako ba, sir, kasi syempre nakikita Apo. natin yung video, no? Medyo advanced stage na yan, at least for Yung this nakikita ko yung mga capacity, solar nilagay marami. sa bubong. Yan po. Sa bubong. Oo. Pero kung ako yung magsisimula lang muna, start small. Pwede ba yun, sir? Pwede po yun. Opo. Ang recommendation po natin dyan is really based on your use. But meron na rin ho kasing new technology ngayon that allows solar to be modular. Ano Yan sabihin po- ng modular? Opo, Oo. yan po yung tawag natin. Lipat-lipat ko, Lipat-lipat. gano'n? Oo. Kumbaga, it can scale to whatever you need. Kasi po, di ba, noon, ang tawag dyan ay mga string inverters. Ngayon po, lumalabas na yung mga micro-inverters. Mhm. So, ito po yung bagong technology that medyo bestseller po sa Helios. Ano because po of ito? its Itong modular. nakikita natin ngayon. Ayan po, ito, I think this is a string inverter type. I think I'm familiar with this. This is an installation in Cebu. We just opened po our presence in Cebu last December. So it's a Cebu installation. Yung nakakabit po sa bahay ko is a microinverter. So Ano yun ibig po, sabihin nun? Yun po. So
a microinverter po, pinaliit na inverter. Kasi yung na-imagine natin for solar, sir, is malaki kasi talaga siya na nasa wall ng bahay mo. But yung microinverter po, kinakabit na sa likod ng panel. So the electricity conversion happens in the roof. So pagbaba ng kuryente, AC na po kaagad. So ang maganda po doon is modular. So as you expand, bili lang kayo ng isang pair ng panel and inverter, panel inverter, panel inverter as you need. So, di pag mo yung na kailangan pamilya- ng setup nung inverter tsaka nung battery? Opo, ibang setup lang po Ibang siya. setup Because sa lang. microinverter, pwede rin hong may battery kasi hybrid din po yung mga yan. It's nasa likod na siya ng solar panel. Opo, Oo. yung inverter. Pero yung battery, normally, nasa bahay pa rin po yan. Again, based on your use po. Tipid Sir, din yun opo. Tipid sa space. Tipid sa space. Oo, Oo. kasi isa rin yun sa mga concern. Hindi naman lahat may mga malalaking bahay. Paano kung maliit lang bahay mo? Paano kung nasa condo ka? Yan. Yan po. Oo. So, normally, ang approach po sa condo, meron po kami in Helios, yung mga units na tinatawag na balcony solar. But syempre, hindi ho siya ganun din ka-efficient because kailangan po syempre south-facing yung condo mo or medyo fortunate ka na Depende. may araw Okay, talaga. Because the opo. panels po is required to be hit by the sun directly para mag-generate ng kuryente. So, pag nandun ka sa side na walang araw o may kaharap na building, of course, it's a challenge. So may balcony solar na? Meron na. po. Meron po tayo niyan. O, ayan pag bibili kayo ng condo, dapat naka-face sa sun. Opo. Di ba? But In case, in the future. I think it's also worth to look po, ma'am, yung mga developers that have renewable energy in mind. Kasi may mga kausap din po kami ng mga large developers that who would want to put solar as a feature of their development. And I think there's a few out there. Po. Na parang So hindi how na- does it work po? Let's say nagpalagay ako ng solar panel. So wala na, hindi na ako papaano ba 'yon? Opo. Ikakat ko na yung electricity ko, ganon. Opo, Kasi sabi yun mo po. pwedeng zero eh. Correct po. So, yung mga solar systems po na kinakabit natin normally works with the grid. Kasi at the end of the day, pag naubos po ang araw, naubos ang battery, we still need to power our homes. But the objective is to gawin nating pinakamababa yan as possible. And in some use cases, nagzi-zero po siya talaga kaagad. So parang hybrid. Opo, Yes. Pwede in siya, case, opo. kasi nga naman, sabi mo nga, Migs, yung umuulan, pag umulan at walang araw, Opo. paano po. yun? Yan. Meron pa rin naman po yan, Sir Migs. And Kahit na umulan? Ma'am, so kahit Hindi naman umulan, zero. opo, Meron hindi at naman meron zero, pa meron rin. pa rin. Pero sobrang babaho niyan. And I Yan. think kasi po talaga yung the technology requires that the panels be hit by the photons. Yan po yung light particles galing from the sun. So kung may obstruction, like kunyari puno, cloudy, yan po can affect production. But yan din po yung advantage ng microinverters. Yung nabanggit natin kaninang modular because resilient din siya dun sa mga ganong shading or kunyari nagkaroon ng konting galing sa mga ibon yung, Oo, yung yeah, bubong mo okay, or oo. biglang may dahon na bumagsak. Opo, yeah. Yan po. Mas Oo. resistant po ang microinverter technology sa mga ganong incidents. Opo, Sir Matt-wise, at least sa mga nakabitan nyo na, ano po Opo. nga difference kapag kinabitan na ng, let's say, majority ng solar, yung kanilang previous electricity, to kapag nakabitan nyo na sila? Para ma-envision ng ating Yes. mga viewers. Ito po. So again, yung pong ating sunfit process, yung conversation with our people when they visit your house, very important that you tell them or answer the questions para tama po yung disenyo. In my case, pagka-energize po, right the next morning, 50% ho ng kuryente, natipid ko na kaagad. Yun, ibang further conversation, na-discover na ang behavior po is sa gabi namin ginagamit. So nagdagdag pa kami ng panels, naglagay kami ng battery. Ngayon po, 80% na yung natitipid in my own residence. So kunyari, again, opo. magkano na lang ang Oo. babayaran? Sabihin natin, So, 10,000. example, 10,000. Oo. Ngayon po, 2,000 na lang. Kung 80% from 10,000 savings. to 2,000. Kahit Kung- 50% pa rin, Ate Ins. Oo. 5,000 savings pa rin yun. Oo. Oo. So, syempre, the question now is, yung mismong pagpapalagay ng Opo. solar, yun yung mahal. Yan po. Opo. So, mga may nasa cost. magkano po siya? Opo, yan po. So, ang typical household po na nasa-serve namin sa Helios is anywhere between 5 to 6 kilowatts. Yan po yung ating measure of energy that these things can generate for the home. Ngayon po yung mga ganyang units range from 350 to 400,000 pesos. Because practically, Sir Migs and Ma'am Nins, these are power plants on top of your roof. Talagang it's designed to generate power. So I think it's short of saying that you really get what you pay for with these things. But what's amazing po is with Helios, meron ho tayong financing partners. So we have 20 financial partners
lahat ho ng main banks na meron tayo dito, like BDO, BPI, and also yung fintech natin with GCash, BillEase, Home Credit, pati po credit cards, even Grab, we're trying to launch for something with them. So, all of these financing options makes it easy for people to avail. Na sometimes po, kung properly specified, as low as 5,000 a month, you can already get your solar and start saving agad. Okay. So, Opo. yun nga, kumbaga, hulugan, mo Opo, babayaran. hulugan. Yes, Oo. opo. For how long? Kung 5,000 Yan po. times, 400,000 Oo. divided by Opo. 5,000. Paki-compute. Yan po. Tsaka ang ano din, no, isang main question dyan is its durability. Mag-invest ako ng 300,000, 400,000 yung value and at the same time, ma-ROI ko ba yan? Yan ang Yes. karaniwang tanong. Sir Migs, yung mga products na karaniwang ini-install natin sa Helios has 25-year warranty, sir. So, I think that's part of our, kung saan kami nanggaling, ang first business ho namin is solar mortgage. Sinasabay ho namin sa mortgage yung solar. So, that means kailangan kasing haba ng buhay ng mortgage yung mga kinakabit namin. So, yun po talaga yung aming expertise, yung mga mahaba ang warranty na 25 years. So, 25 years, gagana yung solar. Opo, yun po. Oo. It's even beyond po. Yun po ay warranty pag nasira in 25 years. But again, the operating period can be longer than 25 years. Yun po. Okay. Kasi nung kinumpute ko yung 400,000 Nag-math. divided by 5,000. A month. Anyway, a month. 5,000 a month. So, babayaran mo siya in 6.6 years. Opo. Yung 5,000 a month. Correct po. Oo. So, but in the long run, Yes, kung 25 years po yun, after Oo. nyo bayaran in 6 years, lahat po nung 19 years, odd years na gagamitin nyo, libre na ho yun. Oo. That's electricity that you can already directly save and hindi na ho lalabas sa wallet ninyo. And that to be clear, no, yung savings po na hindi yan overnight. May marami din ako mga nakausap na nagpa-install ng kanilang mga solar system sa bahay. Siguro around, tsatsagain talaga mga 6, 7, 8 years bago mo talaga makuha yung Mababalik. full. Mababalik. Pero at the same time, panghabang buhay na yun. Opo, Oo, panghabang kasi buhay na po durability rin. Sabihin natin, 8 years nga. After 6, 7 years, sira na. E di, Opo, bawi-bawi ka sayang lang. naman po yun. So, importante yung long period Opo. of its durability, sir. Kaya, Oo. very important din, sir, that you have that conversation kasi para tama po yung specification. Oo Para nandun sa ideal point kung saan nyo mababawi. Kasi Parang po, abogado pala kayo, sir. Dapat i-disclose ko sa lahat, lahat ng Diba? gamit ko, Hindi ka pwede magtago, Hindi di naman, ba? sir. Para may lang- secret code ka doon. May isa ka pang gadget. Ikaw ang gadget. Oo, Ako, or di fit yan, Sabi na asawa mo, ano yung phone mo? Ba't may iba ka pang telepono? Ala! Yung pala, may iba kang telepono doon. Iba-iba. Nagcha-charge no? pala, no? Kulang. Hindi, Ayun po, biro sir. lang po. Biro Oo. lang po, biro lang po. to answer your question, sir, the moment we energize the system, right that afternoon, pag may araw pa, pagkatapos namin magkabit, makikita mo makita po sa app that you're already spending less on electricity from the grid. So nakakatipid na po kayo kaagad. Plus, aside from that, the feeling of going green, sabi ko nga kanina, nakakatulong ka rin sa environment, di ba? By using solar energy. And it's very, very exciting talaga. Medyo mahal lang, ganun talaga sa umpisa eh. Pero yung ibang willing naman to invest at kaya nyo naman, di ba? Opo. Eventually, sabi nyo nga, meron rin kayong, kumbaga, parang promo para sa mga GSIS Yes po. members. So, I think this Tama is ba? po a Oo. promo being currently run by the government for GSIS employees. Now, yun po, meron kaming mga ibang transactions. I think we offer a special promo to all GSIS members. So if you can check out yung joinhelios.com, meron po dong book a consultation. I think they will be able to understand na galing kayong GSIS once we have that conversation. So yun po. Ayan. Okay. Alright. Ayan, balik ko kayo, sir. Para ang dami ko pang gustong itanong. But thank Opo. you very much to Edmund Martinez, ang CEO po ng Helios Solar Energy. Yeah, maraming salamat. Thank you po. Happy weekend.